Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Luzon, nakatira si Lola Sabel, isang matanda ngunit masigla, kilala sa kaniyang mga payo, tapang at kakaibang paraan ng pagtuturo. Sabi ng matatanda, kung sino man ang nangangapa sa buhay, kay Lola Sabel nagbabalik. Isang gabi, kumatok sa lumang bahay ni Lola Sabel ang isang binatang halos mawalan na ng pag-asa. Ang pangalan niya ay Tomas, isang mag-aaral na gustong huminto sa pag-aaral dahil paulit-ulit na nabibigo. Pagbukas ng pinto, ngumiti si Lola Sabel. "Anak, anong bigat ang dala mo?" Umupo si Tomas sa kahoy na bangko, pilit iniiwas ang luha. "Lola, pagod na po ako. Ilang ulit na akong bumagsak. Ilang ulit na akong natawanan. At parang wala nang silbi ang pagsisikap ko." Tumango si Lola Sabel sa kadahan-dahang nagpakulo ng tubig. Nang kumukulo na, nagsalin siya sa 3 tasa. Isa may kape, isa may dahon ng tsa at isa naman ay may itlog. "Anak," sabi niya, "ito ang buhay." Itinuro niya ang 3 tasa. Ang kape nang maharap sa init, mas lalong lumakas ang amoy. Ang tsaa, nagpakulay at nagbigay ng bango. Pero ang itlog, naging matigas sa loob. Pareho silang hinarap sa hirap. Pero iba ang naging tugon. Tumingin si Tomas, nagtataka. Ngumiti si Lola Sabel. "Sa tuwing sinusubok ka ng buhay, may 3 pwedeng mangyari. Una, lalakas ka. Ikalawa, magpapabuti ka sa paligid mo. Ikatlo, titigas ang puso mo at mawawala ang kabutihan mo. Ngayon, anak, ano ka sa 3? Hindi nakasagot si Tomas. Naramdaman niya ang bigat at ang liwanag ng tanong. Idinagdag ni Lola Sabel, "Hindi ka nabigo dahil mahina ka. Nabigo ka dahil hinuhubog ka. Ang kawayan bago tumibay, dumadaan sa malakas na hangin. At ang diamante, bago kumislap, dinidiin sa matinding presyon." Humagulgol si Tomas. Sa wakas ay nailabas ang lahat ng sakit na matagal niyang kinimkim. Hinawakan ni Lola Sabel ang kaniyang balikat. "Anak, hindi ka huminto dahil sumusuko ka. Huminto ka para maalala na may Diyos na naghihintay sa susunod mong hakbang. At sa hakbang na yon, doon magsisimulang bumangon ang tunay na ikaw." At sa gabing iyon, umalis si Tomas na may bagong pag-asa. Umuwi siyang hindi nabasag, kundi binuo ng karunungan ni Lola Sabel. Mula noon, naging bukambibig ng mga taga-baryo. Hindi lahat ng sugatan ay talunan. Minsan sila ang pinipiling baguhin ng panahon. Moral na aral. Ang kwento ni Lola Sabel ay paalala na ang bawat pagsubok sa buhay ay may layunin, hindi para sirain tayo, kundi para hubugin at palakasin ang ating loob. Minsan ang kabiguan ay nagtuturo ng pinakamahalagang aral. Ang tiyaga, pananampalataya at pag-asa ay nagbubunga ng lakas at karunungan. Ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasusukat sa resulta, kundi sa paraan ng pagharap natin sa hamon at sa kabutihang naibabahagi natin sa iba. Sa pamamagitan ng simpleng aral at gabay, natututo tayong bumangon sa kabila ng pagkadapa at ipagpatuloy ang ating landas na may tapang at pananampalataya. Roma Kabanata 5:31, kaya't kahit na nabigo tayo, may pag-asa pa rin dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!